Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Adam Lagdameo POV. Hindi kita maintindihan. Bakit kailangan mo pang gumawa ng ganong stunt? Tanong naman ni Percy at iniabot ang kanang kamay para tulungan siyang makatayo. Habang hawak nito sa isang kamay ang payong. Napangiwi naman siya na maramdaman ang kirot sa balakang niya. Mukhang napasama ata ang bagsak niya. Pagtalo niya kanina bago tuluyang umabot sa bangin ang kotse niya. Oh shit! Mura niya rito nang biglain nito ang paghatak sa kanya. Malutong na tumawa naman ito. Inis na inagaw niya ang kamay dito at tiningnan lang ito na masama. Hindi ba yun ang plano mo? Singhal naman niya dito. Ito ang nakaisip na ihulog niya sa bangin ang McLaren P1 niya kasamang isang bangkay na hindi niya alam kung saan ito kinuha at binihisan ng kagaya ng bihis niya at iwanan ng mga identification card. Ito rin ang nakaisip na pikiin niya ang pagkamatay niya para tuluyan siyang mabura sa mundo at magamit ang bagong katauhan niya. Sinabi nito na kailangang makita sa mga security cameras na siya ang lula ng sasakyan bago ang aksidente. Plinano nito ang lahat at sinunod lang niya. Os, tanging nasambit naman ito at nginisihan pa siya. Pareho silang napalingon at napapitlag ng malakas na sumabog ang sasakyan niya. Napamura siya ng lihim. Masama sa loob niya na ilaglag sa bangin ang sasakyan niya. Pero kailangan na natin makaalis dito. Anito nang marinig nila ang mga sirena. Tumango naman siya at sumunod dito nang maglakad na ito sa itim na Ferrari na nakaparada sa hindi kalayuan. Ilang hakbang na lang ang layo nila sa Ferrari nang pigilan siya nito. Kunot noong tinaasan niya ito ng kilay. Os, you can sit on my car. At saan naman ako sasakay? Itinuro nito ang likod ng sasakyan nito. Inis na tatawa naman siya rito. Nagbibiro ka hindi ba? Nakangiting umiling naman ito. I'm not, anito. You are? Mariinaan niya dito. Saka tinulak ito para makasakay na siya. Hindi nga sabi. Binunot nito ang baril at itinutok sa kanya. Doon ka sa likod o maglalakad ka. Napatiimbagang naman siya at walang nagawa kundi pagkasyahin ang sarili sa likod ng sasakyan nito. Sorry dude, ayoko lang talaga madumihan ang baby ko. Narinig niya pang sigaw nito. 2 weeks ago, wala pa rin pinagbago ang kalagayan ni Laura. Naupo siya sa tabi nito. Kinukwentuhan niya ito ng mga naaalala niyang masasayang nangyari sa kanya. Ikinuwento niya dito nung una niya itong makita. Minsan naman ay kinakantahan niya ito at madalas na tinititigan niya lang ang maamo nitong mukha at kakabisaduhin ang bawat parte niyon. Nang gabing iyon ay nakatulog siya na nakayukyuk sa gilid ni Laura habang hawak-hawak niya ang mga kamay nito at nagising siya sa marahang pagtapik sa balikat niya. Pupungas-pungas siya na mag-angat ng ulo at lumingon. Walang tao sa likuran niya. Marahil ay nananaginip lang siya. Tumingin siya sa rilong pambisig. 2:00 na ng madaling araw. Ibinaling niya ang tingin kay Laura. Pero ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya. Nang makitang nakadilat din ito at nakatingin sa kanya. Agad siyang napatayo sa kinauupuan niya. Nanghihinang inalis nito ang oxygen mask nito. At sa paos na tinig ay nagsalita ito. Tubig! Wala sa sariling napatango siya at mabilis na dinampot ang mineral bottle at binuksan. Kumuha siya ng bulak at binuhusan iyon ng tubig at ipinatak sa natutuyong labi ni Laura. Ito na muna, aniya rito. Hindi malaman ang susunod na gagawin. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ito. Natatakot siyang kumurap dahil baka magising siya. Marahan siyang naupo uli sa harap ni Laura at hinalikan ang mga kamay nito.
Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Malambing na tanong niya. Hindi niya mapigilan ang pag-iinit ng mga mata. Marahan itong umiling-iling. Hinalikan niya ang kamay nito at sumubsob doon at umiiyak. Masaya siya nagising na ito. Pero pag-angat ng ulo niya nakapikit na uli ito. Tinapik-tapik niya ito para muling gisingin. Pero hindi pa uli ito nagmulat. Nataranta siya. Agad niyang itinapat ang kamay sa ilong nito. At saka siya nakahinga ng maluwag nang maramdaman ang mainit na buga ng hangin na nagagaling sa ilong nito. Sa kaniya lang naisip na tumawag ng doktor. Sinabi niya sa mga ito ang nangyari pero pagkatapos ng mga ito na ineksamin si Laura ay nanlumo siya sa ibinalita nito. Muli na namang nasa ilalim ng komato si Laura. Ngunit sinyalis daw iyon na gumagaling na ang traumatic head injuries nito. Pero ihanda mo rin ang sarili mo, iho. Magising man si Laura ay maaaring maapektuhan ang kanyang pag-iisip. What do you mean? Maaaring may maging diferensya siya sa pangunawa o sa memorya. Sa ngayon hindi pa natin malalaman hanggat hindi pa siya tuluyang nagigising. Ang ibig niyo bang sabihin, maaaring may mga hindi maalala si Laura? Yes, dahil sa pinsalang natamo niya, maaaring maapektuhan ang memorya niya. Kaya nais kong ihanda niyo ang inyong mga sarili para suportahan ang pasyente sa oras na magising ito. Matagal na nakaalis ang doktor pero nakatulala lang siya. Napahilamos siya dahil sa ideyang pumapasok sa utak niya ngayon. Napalingon siya kay Laura. Payapa itong nakapikit at gusto niya itong itakas sa lahat ng sakit. Gumawa siya ng paraan at humingi ng tulong kay Percy para ito ang umasikaso sa doktor na nakakaalam ng kondisyon ni Laura. Hindi niya pinaalam sa pamilya nito ang nalaman niya. Nanatili siya sa tabi ni Laura at binabantayan ito. Labis-labis din ang kabang nararamdaman niya kapag dumadalaw ang mga kaanak nito. Hanggang sa inoffer sa kanya ni Percy na turukan ng gamot si Laura. Isang uri ng gamot na nagpapahina sa pagtibok ng puso ng isang tao. Hanggang sa akalain na totoong huminto na iyon sa pagtibok. Palalabasin nilang tumigil na sa pagtibok ang puso ni Laura. Pero bago niya gawin iyon, binigyan niya muna ng pagkakataon ng kapatid na mapuntahan sa huling pagkakataon si Laura. At nang magawa na nila ang plano, kinuha nila si Laura sa morgue at pinalitan ng isang wax na manikin na kamukhang kamukha ni Laura at dinala ang totoong Laura sa rest house ni Percy sa Batangas at doon na natili ng isang araw. Nagpagawa siya ng mga dokumento nila ni Laura, bagong pangalan at bagong pagkatao para sa bago nilang buhay. Nang maayos ang lahat ay pinadala niya ito sa Moscow kasama ang isang medical team na nagsisigurado na ligtas na si Laura, sakay ng private plane naman ni Demetri. Sa kaniya naman inayos ang peking pagkamatay niya. Kailangan nilang mamatay ni Laura para makapag-umpisa sila ng panibagong buhay. At ngayon nga ay may bago na sila mga buhay. Sisiguraduhin niyang walang kahit na sinong makakapanakit kay Laura. Sisiguraduhin niyang magiging masaya ito sa bagong buhay nila. Nakaupo siya sa kama habang tinatanggal ng personal nurse niya ang IV niya. Kakatapos lang din itong linisan ang sugat niya sa ulo at hindi niya alam kung saan niya iyon nakuha. Ang sabi ni Teresa, ang Pinoy na nurse niya, na aksidente raw siya. Nasagasaan siya ng kotse. Hindi niya rin alam kung saan ang lugar na iyon. Marami siyang hindi naaalala simula na magising siya. Ilang buwan daw siyang nakomatos at swerte na raw at nabuhay pa siya. Okay na Miss Camila. Masiglang sabi naman ni Teresa at iniligpit ang mga pinagamitan nito. Teresa, bakit hindi ako dinadalaw ng asawa ko? Kahit minsan kasi ay hindi pa niya nakikita ang asawa niya. Maliban sa Anthony Price ang pangalan nito, ay wala na siyang ibang alam tungkol dito. Ang alam ko may inaasikaso si Mr. Price sa Pilipinas, pero baka pabalik na rin iyon dito. Sagot naman ito sa kanya. Tumango na lang siya at hindi na muling nagtanong pa.
Mag-iisang buwan na siya rito, sa Black Mansion, at si Teresa lamang ang nakakausap niya ng maayos. Hindi niya kasi maintindihan ang salitang ginagamit ng mga kasama nila sa bahay. Ilag din siya makipag-usap sa kanya ang ibang mga butler at maid. Tanging si Teresa lang ang humingiti at kumakausap sa kanya. Siguro dahil pareho sila ng salitang ginagamit. Nasa Moscow daw sila. Alam niyang parte iyon ng Russia. Pero hindi siya pamilyar sa klima at mga binabanggit na lugar sa kanya ni Teresa. Katulad na lang ng lugar kung saan siya na-aksidente. Ang sabi naman ni Teresa, dahil daw iyon sa head injury na tinamo niya. Kaya rin daw wala siyang maalala. Pero 2 taon na raw siyang naninirahan dito sa Moscow. Kasama ang asawa niya. Asawa na hanggang ngayon ay hindi niya pa nakikita o nakakausap man lang. Simula na magkamalay siya, hindi niya pa nakikita ang sinasabi nitong asawa niya. Napatingin siya sa gintong wedding ring na nasa daliri niya. Yun lang ang katibayan na may asawa nga siya. Ang mabuti pa, ipahahanda ko na ang pagkain mo para makainom ka na ng gamot. Anito pagkatapos siyang kuhanan ng BP. Tumango na lang siya at tumanaw sa labas ng bintana. Tanaw niya ang garden mula sa kinaroroonan niya. Maraming puno ang nasa paligid. Tahimik at payapa ang lugar. Pero kahit kailan hindi ito naging pamilyar sa kanya. Lalo na nang naririnig at nakikita niya'y wala siyang nararamdamang pamilyaridad. Minsan pilit niyang kinakalkal sa isip. Gusto niyang may maalala kahit na ano dahil hindi masarap sa pakiramdam na para kang isang bulang inilagay sa napakalaking field. Napakalawak pero wala kang mahahawakan, wala kang makita. Nakaka-frustrate. Dahil kahit sa sarili niyang asawa, hindi niya matandaan ang mukha nito. Miski ang pangalan nito ay hindi rin pamilyar sa kanya. Kahit niya sa sarili niyang pangalan. Napapikit na lamang siya nang muling makaramdam ng kirot sa sentido niya. Bahagya niya iyong hinilot. Lagi siya nakakaramdam ng pagkirot ng sentido niya kapag pinipilit niyang makaalala. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magiging ganito. Wala siyang maalala. Hindi niya alam kung may pamilya pa ba siya bukod sa asawa niya. Bukod pa doon, hindi rin siya nakakalakad. May mga bakal pang nakakabit sa paa niya. Minsan halos magdeliryo siya kapag sumasakit ang paa niya. Sa susunod na buwan pa raw maaaring tanggalin ang mga bakal. Pagkatapos ay sisimula na ang therapy niya. Kaya sa ngayon ay nakakulong lang siya sa silid na ito. Puno ng luha ang mga mata niya habang tumatakbo. Wala siyang pakialam kahit pa nalalabo ang mga mata dahil sa mga luha niya. Gusto niyang tumakbo ng tumakbo para makatakas. Pero ano ang tinatakasan niya? Bakit siya umiiyak? At bakit parang dinudurog ang puso niya? Pagod na siya pero ayaw tumigil ng mga paa niya sa pagtakbo. Hanggang sa kusa iyong huminto at masilaw siya sa isang nakakasilaw na liwanag. Wake up, my love. Nagising siya sa isang tinig at sa mga maiinit na palad na masuyong humahaplos sa pisngi niya. Sa nalalabong mga mata nilingon niya kung sino man ang nasa tabi niya. Pero hindi niya ito maaninagan. Patay ang mga ilaw at dim ang lampshade. Ang tanging nagbibigay liwanag. Pero parang pamilyar sa kanya ang bulto nito. May basang tela na ipinunas nito sa noon niya. Masakit ang lalamunan niya at inaapoy siya ng lagnat. Nang subukan niya magsalita, nanunuyo at nananakit ang kanyang lalamunan. At ang ulo niya parang sasabog sa sakit. Gusto niya sanang humingi ng tubig sa katabi ngunit walang boses na lumalabas sa bibig niya. You want water? Tanong nito. Malambing sa pandinig niya ang boses nito. Umalis ito sa tabi niya at nagsali ng tubig sa baso mula sa pitcher na nasa bedside table niya. Inalalayan siya nitong umupo para makainom siya ng tubig. Medyo nakaginhawa siya pagkatapos uminom. Muli siya nitong inalalayan para makahiga siya.
Inabot nito ang air thermometer at inilagay sa tainga niya. Mabuti naman at bumaba na ang lagnat mo. Anito na tila nakahinga ito na maluwag. Inayos nito ang kumot niya sa kasya tinabihan sa higaan. Nasasanay na ang mga mata niya sa dilim at unti-unti na niyang nakikita ng maayos ang mukha nito. Kulay asul ang mga mata nito. Matangos ang ilong at makakapal ang kilay. Back to sleep, my love. Malamyos ang tinig na anito sa kanya at hinalikan ang noo niya. Napapikit siya at tila nakalimutan niya ang sakit. Namimigat ang mga talukap ng mga mata niya. Kaya gusto niya pa itong titigan at tunungin kung sino ito. Nang muli siya magising sa umaga ay magaan na rin ang pakiramdam niya. Good morning. Bati sa kanya ni Teresa. Nakangiti ito habang tulak-tulak ang cart na naglalaman ng mga pagkain. Nilapitan siya nito at inalalayan sa pag-upo niya. Ako na ang bahala sa kanya. You can leave now. Pareho silang napalingon ni Teresa sa nagsalita at sabay na napasinghap sa lalaking kalalabas lang mula sa isang silid na karugtong ng silid niya. Tanging gray na sweatpants lang ang suot nito habang kinukuskus ng tuwalya ang basang buhok nito. Bahagya siya na panganga dito. Guwapo at halos pare-parehong magaganda ang katawan ng mga butler sa Black Mansion. Pero iba ang lalaking ito. Magkahalong asul at berde ang mga mata nito. Prominente ang ilong na nababagay ng makakapal na kilay. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. What are you looking at? Nakakunot ang noo na tanong nito. Nothing. Magkapanabay na sagot naman nila ni Teresa. Bumaling sa kanya ang lalaki at matamis na ginitian siya. You are not the one I'm referring to, my love. Anito sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkapahiya at pag-iinit ng pisngi sa tinura nito. Tumikim naman si Teresa at mabilis na tumayo ng tuwid. Good morning, Mr. Price. Magalang na anito. Price? Parang pamilyar sa kanya ang naalala niya. Price. Anthony Price? Ito kaya ang asawa niya? Leave us now. Anito nang walang kangiti-ngiti pero nang lingunin siya nito, ay agad sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi nito. Nagyuko siya ng ulo sa pagkapahiya niya dahil nahuli siya nitong titig na titig dito. Nakaramdam din siya ng pag-iinit ng pisngi niya. Narinig niyang nagpaalam naman sa Teresa at gusto niya sana itong pigilan dahil naiilang siya na mapag-isa kasama ang asawa niya. Hinila naman ni Anthony ang cart at inilapit sa kama niya. Saka ito lumapit sa kanya. Pinigilan niyang mapasinghap ng hapitin nito ang balakang niya at alalayan siyang makaupo. Napakalapit nito sa kanya at amoy na amoy niya ang pabangong sabon na ginagamit nito. Bigla naman siya na-conscious sa kanyang sarili. Kakagising niya lang. Ni hindi pa siya nakakapagmumug man lang. Ni hindi niya nga rin alam kung may muta ba siya sa mga mata. Mabilis na kinapa niya ang mga mata at parang gusto niyang himatayin na may makapang muta roon. Na magmulat naman siya ng mga mata. Halos isandangka lang ang layo ng mukha ni Anthony sa mukha niya. Automatic na napaatras ang leeg niya at napasandal sa headboard. Nakatukod ang kamay nito sa magkabilang gilid niya habang ang isang tuhod nito ay nakasampa sa gilid ng kama. Mukha na itong nakadagan sa kanya. Napakaganda mo, kahit may muta ka pa. May pilyong ngiti na anito sa kanya. Nag-init ang pisngi niya. Tinakpan niya ng palad ang bibig. Hindi pa ako nakakapagmumog. Nahihiyang aniya dito. Para sana umalis ito sa harapan niya. Tumawa naman ito at napaka-sexy ng tawa nito. Nagulat pa siya nang halikan siya nito sa pisngi. Para atang nagririgo doon ang puso niya. Dahil sa ginawa nitong iyon. Nanlalaki ang mga matang tinitigan niya ito. Umalis ito sa harap niya at kinuha ang food table.
at inilagay sa kandungan niya. Saka isa-isang inihain ang pagkain sa kanya. Gusto mo bang subuan kita? Mabilis naman siyang umiling dito. Kaya ko na. Hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman niya. Para kasing may mga paru-parong lumilipad sa sikmura niya at nanlalamig ang mga palad niya. Lihim niyang pinagmamasdan si Anthony habang nakikipag-usap ito sa telepono. Palakad-lakad ito sa harap ng bintana. Ibang lingwahe ang ginagamit nito at hindi niya iyon maintindihan. Panakanakang nahuhuli niya itong tumitingin sa kanya at nginingitian siya nito. Napapayuko naman siya, kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi niya. Napatingin siya sa refleksyon niya sa malaking flat screen TV na nasa harapan ng kama, kung saan siya nakaupo. May bendang nakapalibot sa ulo niya. Humpak ang pisngi niya at namumutla ang balat niya. Hinawakan niya ang mga labi niya. May mga bitak pa iyon at namamalat iyon. Nakakatakot ang hitsura niya. Paano kaya siya nagustuhan ni Anthony? Napakagwapo nito. Mayaman. Ubo daw ng yaman ayon kay Teresa. Hindi niya alam kung anong eksaktong negosyo nito. Pero masasabi niyang hindi basta-basta ang kumpanya lang na pinamamahalaan nito. Gusto mo bang maghanda ako ng snacks? Napapitlag siya nang biglang magsalita sa tabi niya si Anthony. Nakalapit na pala ito sa kanya. Naupo ito sa tabi niya at masuyong kinagap ang palad niya at dinala sa mga labi nito para patakan ng maliit na halik. Nahihiyang binawi naman niya ang kamay niya mula dito. Busog pa ako. Nakayukong bulong naman niya. Kumusta ang ulo mo? Marahan nitong hinahaplos ang noo niya. Sa gulat niya ay bigla na niyang natapik ang kamay nito. Nakaramdam siya ng pagkailang kapag napapalapit ito sa kanya. Pakiramdam niya, hindi tama, na may mali siyang ginagawa rito. Sorry. Anito na bakas ang lungkot sa tinig nito. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata nito. Sa lahat ng nakikilala niya, nang magising siya, ito lang ang nakilala niya na pamilyar sa puso niya. Kaya nga hindi rin siya nagtataka kung totoo bang asawa niya ito. Pero may bahagi din ng puso niya na naiilang kapag lumalapit ito. Naguguluhan siya. Bakit kailangan niya mailang at makaramdam ng guilt? Gusto mo bang magpahinga muna? Tanong nito sa kanya. Marahan siyang tumango na hindi tumitingin dito. Inalalayan naman siya nitong mahiga. Inayos pa nito ang kumot niya. Ang akala niya aalis na ito. Pero sumampa din ito sa kama at tinabihan siya sa paghiga niya. Iniunan pa nito ang braso sa likod ng ulo niya. Magpahinga ka na. Masuyong wika nito. Gusto niya sanang lumayo dito pero nahiya naman siya. Baka isipin nitong nagpapakaarte na naman siya, samantalang mag-asawa naman sila. Lihim na lang siyang napabuntong hininga. Napangiti naman si Adam at lihim na nagpapasalamat dahil hindi siya itinulak palayo ni Laura. Nararamdaman niya kasing parang naiilang ito sa kanya at ayaw niya nun. Nasasaktan siya. Gusto niyang maging komportable ito sa kanya. Gusto niya na paniwalaan ito na mag-asawa sila. Well, nag-uumpisa pa lamang naman sila. Marami pang araw para mapaamo niya ito. Gagawa sila ng mga bagong memories nila. Mga masasayang memories, kapalit ng mga pangit na alaala. Hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang amnesia ni Laura. Kaya dapat lang na mahal na siya nito bago pa man bumalik ang mga alaala nito. Hindi niya namalayang napahigpit na pala ang yakap niya dito. Kung hindi pa ito napaigik. I'm sorry, love. Aniya rito. Pero nang lingunin niya ito, ay nakapikit niya ito at mahimbing na natutulog. Napangiti na lamang siya at walang kasawaang pinagmamasdan ito.
Kahit pa nakabalot ng benda ang ulo nito, may mga crack ang labi nito, maputla at humpak ang pisngi nito. Napakaganda pa rin ito. Hindi niya pa rin mapigilan ang sarili na humanga sa taglay nitong ganda. Gumalaw naman si Laura at bahagyang umungol. "Alonso?" Anas nito na nakapagpapigil sa kanya. Parang may mga kamay na lumakumo sa puso niya pagkarinig sa pangalan na binanggit nito. Napatiimbagang na lamang siya at naikuyom niya ang mga kamay niya. "Ako ang nasa tabi mo, mahal ko. Ako lang ang nagmamahal sa iyo." Mahina ngunit puno ng galit na bulong niya dito. Kahit pala nawala na ang alaala nito, hindi pa rin ito nakakalimutan ang totoong mahal nito. Lumukob ang takot sa kanya. Takot na baka iwanan siya nito. "Akin ka lang, Laura. Akin ka lang."